Ang tao ay naniniwala sa tinatawag na kapalaran. Amen? Ay ang tinatawag na malas na kapalaran, may swerteng kapalaran. Kaya mayroong mga opisina ng mga maghuhula. Yung mga tumitingin sa palad kung ano ang kanyang palad. At kaya nagkaroon ng programa sa DCRH noon ng ang pamagat po ng kailang mga drama ay ito ang palad ko. At sinishare nila yung kanilang mga karanasan. Maaaring maganda, meron namang pangit. At pag pangit, ang turing nila ay yun ang kanilang kapalaran. Nabigo, yun ang kanilang kapalaran. Baga wala silang magagawa, yun na yun eh. Ang sumikap pa man, yun na yun. Pero alam niyo mga kapatid, ang ganyang klaseng mga pananaw ay sa Old Testament naka-record na po yan. Yung mga manghuhula, uso na yan sa Bible. Yung mga nagpapahula, yung mga, kahit mga Israelita, meron silang kaugalian na meron silang gustong malaman sa kanilang buhay. Lalapit sila sa mga manghuhula. Dalawang klase sa Bible ang manghuhula, yung mga prophet at saka yung mga tawag nito. Yung mga sa spiritual, ano sila? Spiritista. Tawag din yan yung manghuhula. At katulad ng isang leader, no, isang hari ng Israel na hindi na siya kinakausap ng Diyos dahil sa kanyang pagsuway, sa kanyang kasalanan. Meron siyang nagawa sa Lord na talagang ikinagalit ng Diyos sa kanya, na pinalikuran talaga siya ng Diyos, hindi na siya pinansin. Talagang pinutol na ng Panginoon yung kanyang ugnayan sa kanya. Isa sa kasalanan niya ron na talagang malala na, maliban doon sa mga nauna, yung pong naghangad siya ng karangalan. Kinatatakutan ni Father Marcos. Kaya yun yung magpatutuwa. Ang patotoo maganda yan. Basta hindi nakasentro sa iyo, nakasentro kayo sa isa. Kasi tungkulin natin yun eh. Yan ang papel natin. Dapat magpatotoo tayo sa ginagawa ng Diyos, hindi sa ginagawa natin. Ang problema kasi ng iba, ang pinapatotoo niya, yung ginagawa niya, unbiblical yun. Unbiblical yun. Pag ginagawa mo, magagawan mo ha, sabi mo lang magagawan, hindi naman kagagawa ng Diyos, kung ito totoo. Diba? O kaya magagawa ni Satanas, kung ito totoo yan. Kasi ang utos sa atin bilang iglesia, ang ipapatotoo, gawa ng Diyos, yun yung naka-record. Yun ang nakalagay sa Biblia. Maliwanag yan. Kasulat yan sa una, Pedro 9. Anong nakalagay? Sayan natin. Tunay. Ngunit kayo ay isang lahing pinili. Grupong maharlikang pare. Isang bansang nakalaan sa Diyos. Bayang pag-aari ng Diyos upang maghayag. Liwaliwanag yan. Tayo na'y pinili ng Diyos, mga maharlikang lingkod ng Diyos, mga pare,
bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, ay yung property ng Panginoon. Anong purpose? Upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Di ba? Katulad yung pinatutuo ni Pastor Mark. Di ba? O anong kakayanan niya para mag-college? Para magtapos ng college? Tingnan niya yung kakayanan ng kanyang magulang. Wala eh. Di ba? Eh ngayon, natapos niya. Sinong gumawa niya? Diyos ang gumawa niya. Gawa ng Diyos yun. Di ba? Diyos ang gumawa ng kaparaanan na natugunan yung kanyang pag-aaral sa kolehiyo, bagamat minus 1 year. Pero at least tapos. Diba? Katapos niya, mag-graduate ng maxi. Kasi yun na natin nababalita, buwasan ng motor, mag-maxi. Yung pala pa 3 years. O, diba? Para maghayag yung ating ipatuto, huwag yung gawa natin, lahat ng gawa natin kapalapakan eh. Hindi yung kapurihan sa Lord eh. Huwag mong babanggitin yan. Nakakahiya banggitin yan sa harapan ng Panginoon. Amen. Mga pinagagawa natin kalukuhan, huwag mong itistify yan. Hindi yan karangalan ng Diyos. Amen. Ang gagawin mo, pagpapatuto ko kayo ginawa talaga ng Diyos sa buhay. Yun ang atin. Amen. Pagbabago, kapag inago ng Panginoon. Kasi hindi naman ikaw nagbago, si Lord naman eh. Amen. Yung makapaglingkod ka ng tuloy-tuloy, gawa ng Diyos yun kasi hindi kaya gawin sino mang tao. Diba? Hindi madaling magpatuloy pag walang patnubay ng Diyos yan. Hindi ka tatagal yan sa ganong klaseng larangan ng paglilingkod. Kaya, yan si Saul, mga kapatid, nakaranas ng mga tagumpay, pero isang kasalanan niya dito ang nagpabagsak sa kanya. Sa aklat ng Samuel. Nagbalat kayo si Saul. Kasi hindi siya pwedeng magpahalata kasi alam niya, bawal ito na gagawin niya. Yung magpapahulat siya. Diba? Bawal yun. Malaking kasalanan sa Diyos. Kahit na nang nalaman nga ng noong babae, nagulat lang siya kasi yung hari. Hindi alam niya na bawal yun sa Israel. Kaya lang, hindi na kasi sa kinakausap ni Lord eh. Wala sa magagawa. Gusto niyang malaman ano bang mangyayari sa akin. Magtatagumpay pa ba ako? Lalo't may problema ng kinakaharap, mayroon ng hamon ng mga bansang Palestine sa kanila. Kaya pumunta siya sa mga propeta, sabi ng mga propeta, walang mahayag ang Diyos. Ayaw na magsalita ng Diyos tungkol sa iyo. Kaya mapalat tayo na nakakarinig pa rin ang salita ng Diyos eh. Dahil kung alam niyo ayaw na ng Diyos na magsalita, ayaw na niya na makarinig tayo. Hindi ka na pupumpinsin natin pumunta sa simbahan. Pero hanggat mayroon pang tibok ang puso mo, kung isip mo, kinakausap ka pa ng Diyos pumunta sa church, ibig sabihin, kapanan ka pa rin. Kasi gusto pa ng Diyos ng salita. Nagbalag kayo si Saul, isinama ang dalawa niyang tagapaglingkod at sila'y lumakad gabi na nang dumating sila sa Indon. Sinabi niya sa babae, tumangho lang ito. Tingnan mo nga kung ano ang magiging kapalaran ko. Hindi mo sa doon sa naghanap. Kasi wala na yan, no choice yan. Kausapin mo ang Espiritong sino mang sabihin ko sa iyo.
Gusto niyang malaman yung kanyang kapalaran, yung kanyang kinabukasan. O ano. Kaya, nung pinahintulutan ng Diyos yung kanyang request, pinaalam sa kanya. Nung pinalitaw ngayon si Samuel, si Nathan, at sinabi sa kanya na iniwanan ka na ng Diyos. Hindi ka na magtatagumpay. At dahil doon, simula na yung kanyang kabiguan. At nung dumating yung problema, paglusog ng mga kaaway, hindi lang siyang namatay, pati yung kanyang tatlong mga anak. Pati siya si Jonathan na napakabait na bata, napakabait na anak, nadamay pa sa pagpulot sa ulo. Kanya naman. Amen. Sa madaling salita, napakahalaga natin na malaman natin ang ating kapalaran o sa ibang salin natin kinabukasan. Pero pagdating sa masasama, sabi ng aklat ng Job 18, sa verse 20, mula sa silangan hanggang kanluran, nanginginig at inikilabutan dahil sa kanilang matinding kasabihan. Ang masasamang tao, ganyan ang kapalaran. Mga di kumikilala sa Diyos, ganyan ang kahihinatnan. Kaya sa mga makasalanan, wala talaga magandang kapalaran. Kasi alam niyo yung tinatawag na kapalaran at swerte. Ano yan? Diyos-Diyosan yan. Sa Bible, mayroon tinatawag, mayroon silang sinasamba ang mga hindi Hudyo na Diyos-Diyosan ng tawag ay Diyos ng kapalaran at Diyos ng swerte. Nakasulat na yan sa aklat ng Isaiah sa 65 verse 11. Ngunit kayo na nagtakwil kay Yahweh at lumimot sa aking banal na bundok, kayo na sumamba kay God at Mini, mga Diyos ng swerte at kapalaran. Kaya yung mga mahilig sa kapalaran, Diyos-Diyosan ang sinasamba yan. Sumasamba yan sa ribulto. Kaya sa atin, hindi tayo doon sa swerte. Amen. Kasi pag sinabing swerte, tsamba lang yan. Para sa mga unbeliever yun. Sa atin ay tiyak na kinabukasan. Amin po ba? Yes. Palapakan natin sila. Balikan natin yung ating tinalakay. Ang magandang kinabukasan, isa sa paraan para makamit natin magandang bukas, sabihin na natin kapalaran na galing sa Lord, ay unang hambang dyan, mga kapatid, sabi sa aklat ng awit, iwasan mo mainggit sa masama. Sabi sa awit 37:7. Sabi ni David, sa harap ni Yahweh, pumanatag ka. Relax ka lang. Diba? Panatag ka lang. Huwag kang malisa. Maging matyagang
maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Nakikita ka na nagtatagumpay, umuunlad, pero gumagawa ng masama. Sabi niya, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umunlad man sila. Diba, nakita ka? Bakit si umuunlad? Diba? Nagtatagumpay. Maiksi lang ang tagumpay ng mga kasalanan sa Diyos. Ngayon, anong sabi ni Solomon? Kasi ito, sabi ng kanyang papa, huwag kang maiinggit sa masama, umunlad man sila. Sabi naman ni Solomon bilang kanyang anak, David sa 23:17-19, huwag kang mainggit. Parehas din sinabi niya. Huwag kang mainggit sa mga makasalanan. Kasi minsan, mabuti pa sila. Maging kaparehas na lang kaya ako sa kanila. Gawin ko kaya yung ginagawa nila. Kasi, maunlad naman sila, maginhawa naman sila, nagtatagumpay naman. Sabi sinangayunan ni Solomon yung sinabi ng papa niya sa Aklat ng Katesalonican. Dito sa kanyang sulat sa 23:17. Huwag kang maiinggit sa makasalanan. Sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Sabi niya. 18. Kung magkagayon, sabi niya, kung magkagayon, gaganda ang iyong kinabukasan. Diba? Sa halip na mainggit ka, diba? Gayahin mo sila, sundan mo sila, kasi nagtatagumpay sila, diba? Umuunlad sila, pero masama naman. Ang kanilang ginagawa, hindi naman ayon sa Panginoon. Okay lang yan. Kasi tayong mga gumagalang sa Diyos at sumusunod sa Diyos, ang ipinangako ng Diyos dyan, sabi niya rito, tayo ay gaganda ang kinabukasan. Amen. Posible yan. Huwag mo lang madaliin kasi problema kasi sa atin, minamadalin natin. Amen? Meron tayong kasabihan. Pagka pinitas mo na, hindi hinog, maasin. Amen. Hayaan mo lang. Hinugin mo lang. Di ba? Hinugin mo sa puno. Huwag mong kalburuhin. Di ba? Ang sarap nun, masustansya yan. May panahon kasi ang Diyos sa pagtupad sa kanyang pangako. Amin po ba? Okay. Anong susi para sa magandang kinabukasan? Igalang at sundin ang Diyos. Gaganda ang ating bukas. At maganda doon, ang pangako ng Diyos hanggang sa ikasandigong salita. Sipin mo ha, kaapo-apuhan mo makikinabang sa magandang kinabukasan na ibibigay sila. Kawikaan 24:14. Kailangan pahalagahan natin ang kaalaman o ang karunungan. Kasi alam mo, napapahamak ang bayan tayo. Wala, kulang ng kaalaman. Eh mahalaga, nag-aaral tayo sa Lord. Tama yung sinasabi ng Panginoon. Di ba? Matuto kayo sa akin, mag-aaral kayo sa akin. Kasi hindi magandang kinabukasan, mga hindi nag-aaral. Kasi walang alam yan eh. Yung mga kaya nga yung mga estudyante, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, kaya nga yung mga magulang, kahit gaano kahirap yan. Diba? Ang kanilang pinaka-sintro na priority sa kanilang mga anak, makapag-aral, abot ng kanilang makakaya, gagawin ang gabi na araw. Amen. Kung kinakailangan hindi matulog, hindi matutulog, umingkam lang at
para maitaguyod yung kanilang mga anak na makapag-aral. At pag nakapag-aral at nakapagtapos, napakasaya ng mga magulang nila. Kasi palaging sinasabi, ito lang ang amin, ito na ipamamana sa inyo. Kasi, okay lang kung aswang, hindi pa kayo, pamana. Mana. Diba? Kung wala, utang ka na ipamamana. O, diba? Kaya, naniniwala yung mga magulang na pagka kanilang mga anak may pinag-aralan, marunong, may alam, gaganda ang kinabukasan. Kaya gano'n na lang yung sakripisyo nila. Kaya galit sila pag nakita ng mga anak nila hindi nag-aaral maayos, nagumulakbol. Amen. Diba? Kasi isipin mo na lang, ikakain mo na lang, ibabayad mo pa. Tapos di mo ayusin. Katulad nung sa amin, mga kapatid. Pinapag-aral kasi sila lang naman, nung panahon na yun, sila lang ang may kaya sa amin. Kaya yung kanilang mga anay, pinapag-aral dito sa Tacloban. At nakadang tustos yun. Grabe, nabinta yung mga lupa, yung bahay nabinta, tapos nabinta yung bakahan. Para lang talaga, akala nila talaga, nag-aaral yung kanilang anak. Yung pala nagdudruga. Kaya pala walang uwi-uwi. Padala lang, pera. Umaasa na sana ng graduation. Graduate na yung bilang na ng na mag-graduate yung kanilang anak. Wala. Bigo. Nawala ng bahay, nawala ng lupa. Matay na lang ang mga magulang sa proximity. Saan ngayon? Security guard. Correct. Amen. Mabuti na lang nakabawi sila doon sa kanilang bunsong anak na tukod din. Kalahating lalaki, kalahating babae. Sipag. Nakapagtapos ng narbis. At yun ang ito before namatay yung mga magulang nakapagtayo muna ang bahay para pinatuwagan. Di pa ayos, ay namatay na sila. Practice, napasakay-sakay din naman ang kursi bago namatay. Masalamat sila doon sa kanilang kurso. Kasi nung mas maganda ang kalagayan, yung nag-aaral yung hindi. Mag-aaral. Amen. Sa siguro lang yun, mga kapatid. Kasi, paano pagdating sa spiritual? Kung sabihin natin na mas magaganda ang buhay natin spiritual, hindi tayo nag-aaral kasi nag-aaral. Diba? Parehas lang yan na sistema pagdating sa secular na sitwasyon. Ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Diba sana? Ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya nga, hanapin ka naman, katulad ng gandang kinabukasan. yan. Sabi niya, hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Natalakay po natin si Jesus yung ating karunungan at kaalaman. Siya yung maghahatid sa atin sa magandang kinabukasan. 21, asawa, 23, 24 ng unang Korinto. Kaya mahalaga yung mayroong kang panahon talagang mag-aaral. Kaya yung problema, ikinatatamad ng marami yan. Kahit nga ibang mga pastor na tamad pa rin. Marami kayang disciple na
hindi nag-aaral talaga ng salita ng Diyos ng pukusan. Maraming gabi, maraming araw na hindi nagtatalaga. Kung magbasa ng Biblia, talo pa yung Facebook. Diba? Talo pa doon sa cellphone. Yung makatuto. Pero pagdating dito, hindi magbibigay ng pansin. Amin po ba? Amen. Sino mo maamin? Amen. Parang alanganin. Diba? Ang karunungan man naman ay mabuti sa katawan. Ano yun eh? Yung ating pagtatao ang pinapaganda natin. Kasi pagka yan ay bumuti, hanggang physical yan. Kasi maganda ang, di ba? Maganda ang kalagayan ng spiritual. Maganda ang pupuntahan yan. Kung maganda yung kalagayan ng spiritual, gaganda din yun yung iyong kalagayan physical. Yes. Kaya ngayon sinasabi ni John the Beloved kay Gayo, doon sa sulat niya sa John 1 verse 2. Gusto ba yun? 1 sa verse 1. Ang kaluluwa. Ano naman ang Sa chapter 2 verse Christian. sa 3rd John. Chapter 2 verse 1 ata ito. Chapter 2. Chapter 1 verse 20. Chapter 2. Wala yung kung sana yung nasa mabuti. Ibig sabihin chapter sa 3rd. Chapter 3. Third John. 1 to. Ayan. Sabi mo, Gayo. Hello. Harapin mo yung katabi mo. Sabi mo, mahal ko. Gayo. O diba? Sabay-sabay pagbasa. Mahal ko. Pinadalangin ko. Sanay nasa mabuti. At tulad ng iyong spiritual na kung nasa mabuting kalagayan. kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Dapat both side yan, magandang kalagayan. Diba? Ayun ang Diyos na ang magandang kalagayan lang natin, yung ating physical lang. Diba? Yun lang ang pinag-preparan mo, yun ang pinaghandaan mo. Sabi niya, dalangin ko, ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan. Yan gusto ng Diyos yun, malusog yung ating katawan eh. Diba? Then, ano yung pamantayan sa pagiging malusog ng katawan? Yung nasa loob, ang spiritual. Tulad, yan, sabihin na una, tulad ng inyong buhay spiritual na alam mong nasa mabuting kalagayan, nasa magandang sitwasyon, nasa magandang kinabukasan, yung kanyang spiritual na buhay. Kasi kung physical lang, mga kapatid, di ba? Pinaghandaan mo yung physical mo lang, yung di mo pinagtibay, di mo pinaghanda ng iyong spiritual. Sabi nga ni Solomon doon sa mga ngaral chapter 5 verse 13, malungkot yun.
Malungkot na pangyayari yan. Basahin mo. Ito, Ang isang nakakalungkot na pangyayari nakita ko sa mundong ito. yan. Mayroon siyang nakita napakalungkot na pangyayari. Hindi namatayan ha. Hindi namatayan. Yung sa atin, pagka ang malungkot, yung namatayan eh. Parang napakalungkot naman ang pangyayari. May disgrasya, may mga sakunang naganap sa isang tao. Hindi yun. Ang pinakamalungkot na nakita ni Solomon habang nandito sa mundo, sabi niya, Ang tao ay nag-iimpok para sa kinabukasan. para sa Kinabukasan. iyan, yung palang taong nag-iimpok para sa kanyang sariling kinabukasan, na pag-physical lang, hindi niya pinag-iipunan yung kanyang spiritual malungkot na sitwasyon ng buhay yan. Amin po ba? Kasi isipin mo mamamatay kang kulubi, spiritual. Mayaman ka sa material na bagay. Kasi nag-ipong ka eh. Di ba? Eh alam naman natin mga kapatid na hindi basta-basta yan. As Christian, pwede kang madaig ng mga material na bagay at mamatay ang iyong spiritual. Maunlad ka sa material, patay ng spiritual mo sa harap ng Diyos. At naganap yan mga kapatid sa pambitong iglesia. Tulis natin basahin yan yung Revelation 3, verse 16, 17. Backslider sila eh. Naging backslider sila hanggang 20. Oh. Ang tawag nito, malamig na sila, maligam-gam na sila dyan. Ayon sa taas ng mga talata. Taas ka natin yung patobos. Bawat sa 15 na lang. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. alam kong beso na mga ginagawa eh. Alam kong hindi ka Malamig, hindi mainit man. Nasa kaligitnaan, hindi ka naman backslider. Kung sabihin na natin, hindi ka nag-aapoy, hindi ka naman makatagong todo. At medyo may, may konting alam, may konting, pasok, pero hindi na. Hindi na siya maganda. Alam niyo kung ano yung nagpapalamig dyan sa ating pananampalataya, sa ating pag-ibig sa Diyos, sa ating paglilingkod sa Diyos? Material na bagay. Material na bagay. Kaya nga napag-usapan natin yung ang 6 ng Timothy na ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. At nagpapalayo yun ng ating pananampalataya. Marami nang tumalikod yan. Yung mga nagmamahal na gustong rumiko largo ng hindi sa process ng Diyos. Diba? O liwanag eh. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Amen. Grabe. Sobrang atap ka na mag-regulargo, kakatawin mo lahat ng kahit mga alam mo, labag na sa Diyos, kahit alam mo, napapalayo ka na sa Diyos, gagawa mo talaga. Umunlad na. At hindi mo alam na isasacrifice na nila yung kanilang pananampalataya. At yun ang nangyari dyan mga kapatid sa Revelation 3 sa papitong iglesia sa ano bang iglesia yan? Papitong iglesia? Ha? Ila? Delphia. Sayari. Backslide na? Balik po sa Revelation. Grabe, no? Kaya, hindi po simple yan yung nagkamali tayo sa pangarap natin.
gusto natin mga kinabukasan, kailangan talaga pinag-aaralan. Diba? Dapat nasa landas talaga ng Panginoon. Isulat mo. Hindi ito. Hindi. Sa korte, Laodicea, mga taga-Laodicea, Laodicea. Sulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang pinasasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi, at siyang pinagmumulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Insi, nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Yung mga problema na nakakatakot. Diba? Kaya nga sinasabi ni Jesus, seryoso siya doon sa binanggit niya yung Matthew 16:1. Di lahat ng tumatawag sa akin Panginoon. Kasi sabi ni iba doon, nangaral ako. Lord, nagpalasa mo ng mga demonyo. Lord, gumawa ko ng himala sa pangalan. Sabi ni Jesus, di ko kayo kilala. Amen. Kasi pwedeng magbago yun. Kasi ang gusto kasi ng Diyos yung continuous. Diba? Lahat ng kabutihan ginawa niya. Kaano ba yung madami? Pero kung halimbawa, napakasama mo naman. Nakalipas na panahon. Tapos, 20 anyos kang gumawa ng kasalanan, karumal-dumal, nagbago ka. Kakalimutan din ng Diyos lahat yan. 25. Rahel, ay sasabihin ninyo, hindi tama ito, ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita, matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang balugtong. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kanyang masamang ginagawa. Taas mo sa 20. Verse 20. Ang pagkakasalan na dapat ang kasalanan, 21. Kung ang isang taong masama tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya'y mabubuhay. 22. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihan ginawa niya sa bandang huli. Kahit napakasama naman ang ating ginawa, tapos nagbago ka naman, lahat ng nagawa natin kasamaan, buburahin ng Diyos sa kanyang kaisipan. Amen. Ang titingnan niya ngayon, yung ngayon, palagi tinitingnan, palagi kasing binibigyan ng pansin, yung ginagawa natin ngayon, hindi yung gagawin pa, hindi yung nagawa na. Kaya dapat nga yung sinasabi ng Panginoon, kalimutan mo na yung nakaraan. Amen. Kasi gagawa ko ng mga bagong bagay. Yun mga kapatid. Balik natin Revelation. Verse 16. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi may susuka kita. 17. Ito yung sitwasyon. Ano ang nagpalamig sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paglilingkod? Material na bagay. Diba? Ito yung humarang. Hindi na yun namalayan eh. Ang yabang-yabangan nila kasi sagana sila sa lahat ng bagay. Ganun, yun ang kanilang patutuho eh. Diba? Yun ang kanilang ipinagmamalaki sa marami. Sagana kami, wala na kaming kakailanganin pa. Lahat ng bagay nasa amin na. Yun ang kanilang ipinagyayabang, yung kanilang tinitestify sa sarili nila na kanila masaya ang Diyos. Sinasabi mo, ako'y mayaman. Yan ang kanilang patutuho eh. At nakikita din naman talaga sa kanila yun. Na mayaman na talaga sila. Sagana sa lahat ng bagay. Amen? Masarap ang ulam. Kung gusto na kumain ng lechon, maglilechon.
Blue Marlin, bibili ng Blue Marlin. May ibang bili ng Blue Marlin. Sa atin, Black Marlin lang. Bulad. Brown Marlin. Sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Grabe. Kahit anong gusto niya nakukuha niya. Pero anong kulang sa kanila? Spiritual. Spiritual. Masama ba yun? Yung mga nauna? Hindi naman. Tutusin. Naging masama lang kasi ang wala sa kanila spiritual. Hindi balance. Amen? Hindi balancing. Ngunit, hindi mo nalalaman ikaw ay kawawa. Amen. Hindi yung mga nagkipo sa akin. Habang, mahirap, ulat, ubad. Iyon ang naiintindihan, yun ang tinutukoy ni Solomon sa mga ngaral 5:13. Na ito ang isang natuklasan ko na pangyayari na nakita ko sa mundong ito. Nakakalungkot na pangyayari na nakita ko sa mundong ito. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan. Kaya kung sa atin lang sarili ito, sarili pang-iimpok lang mga kapatid, at hindi kasamang spiritual, ay napakalungkot na buhay yan. Amen? Kaya sabihin mo, kung mag-iimpok ka lang, dublihin mo na. Amen. Diba? Ang lupa at panglamin. O doon, sinabi mga ni Jesus yun sa Matthew, huwag kayo mag-iipok ng kamayamanan dito sa mundo. Dito maraming tama. Maraming magnanakaw. Ang ipokin niyo kayamanan sa langit. Doon wala magnanakaw. Wala makapasok na magnanakaw. Amen. Pansin niyo yun. Dahil si Jesus hindi na siya nag-ano na mag-ipokin sa kanyang mga alaga. Hindi magtiro. Amen. Alam niyo mas maganda yung punto mo. Gamitin mo sa paglilingkod sa Diyos. May kayamanan ka, gamitin mo yan sa paggawa ng kabutihan. Yan ang nakasulat sa 8 ng Lucas. Is. Meron tayong kayamanan, gamitin mo sa kabutihan. Ano natin? Lucas 8. Simulan natin sa 10. 8:10. Sumagot si Jesus. Luwag ang kasaran ng Diyos. Lucas 16. 16:8. Pinuri mo ng amo ang tusong katiwala dahil sa pinamanas nito. Nabanggit ito ni kanina. Aming mga kasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan Kaysa sa mga Diyos dahil sa mga bagay na Palakpakan natin si Pastor Marjo. Kaya sa kanyang patuto. Sapagkat ang makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga Diyos sa paggamit ng mga bagay na paggamit ng mga bagay sa mundo. Alam niyo kung bakit yung mga makamundo maraming kaibigan? Hindi kasi sila bigay-bigay. Tulong-tulong. Kaya yung mga Christian walang kaibigan ay mas magbigay. Uri po. Hello? Ilan po si ninyo? May mapagbigay. Daming kaibigan. Yay! Lord, Verse 9. at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya, Sinabi ko sa inyo, gamitin inyo ang kayamanan sa mundong ito. paggawa ng Mabuti sa inyo ang kapwa upang ang mabubuhay sa iyo ay hindi naman kayo sa tahanang walang hanggan. Amen. Gamitin mo na yan.
Amen. Sa paggawa ng kabutihan. Ang tanong mga kapatid ba? Pag tumulong ka ba sa gawain ng Diyos, mabuti ba yun? Amen. Yes. Diba? Hallelujah. Kaya nung Sunday night, nung nag-announce ako, na baka naman pwede kayong makatulong sa ating pambayad ng kuryente kasi 3,000 halos na. Tira na kulang 2945. 2,945. 45. Sige nila para 3,000. 65 na lang ang 65. 55. O 55. 55. 55. Di 45 na lang. Ang kulang, mga 3 na. Kaya sabi ko, kung wala kayong cash dyan, pwede yung ipajikas. At pagdating ko sa kwarto, pagtingin ko ng aking assets ko, may nag-jikas. Sabi niya sa akin, gusto, ito lang talaga yung pera. Sinsya. Grabe. Amen. Di alam ko na makakailangan din siya na budget. Kaya sabi ko, pagpapalahin talaga ito. Alam ko ba? Pero usap pala yung nag-jikas. Amen. Ayoko naman usap ng pagpapalahin. Yes. Amen. Kasi pagkaano yan, basta parang nakamuin ka dapat magpayaran. Ganyan. Yes. Amin po ba? Amen. Sana nahihipot tayo lahat. Hallelujah. Amin po ba? Amen. Aking tikas number ay 0991-848-9468. Ulitin ko. 0991-848-9468. Yan. Bago tayo maputulan. Amen. Kasi pagkalaman ng putol ito, pagkati ko galing Maynila, galing naputulan na tayo. Kaya yung kay Tiboy utang napunta sa PNP. Bayad na kayo sa Tiboy. Praise the Lord. Yung katalikod ko pa lang sa ligi ko, mayroon na namang dumating na bill. Talaga naman, kapaborito natin. Amen. Yung mga kasama ko dito, ang lalakas mag-washing. Okay na lang. Nakawin. Likpan, silikpan. Nakawin. Amen. Kaya panalangin ko sana naintindihan nila yan. Mahigit. Amen mo ba? Gamitin natin. Ulitin natin yung mga ngaral. Ang sabi, ito ang isang nakakalungkot na pangyayaring nakita ko sa mundong ito. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan. Palampagan natin si Lord. Ang ating kinabukasan nasa kamay ng Diyos yun. Amen. Alala niya yung isang bata. Sabi ni Jesus sa kanyang mga anak. Hapon na. Ayaw ko namang umuwi yung mga tao na gutom, baka katumbahan pa yan sa dagat. Kaya sabi niya, dapat mapakain natin siya. Sabi ng mga apostol, isang tayo kukuha ng ipapakain niya. Kahit sabihin na natin mayroon niyan dito tindahan si Brother Jody na pandesert, di natin mapapakain lang. Sa dami niya. Amen. 8,000 yan. Amen. May bata doon. May tinapay 5. Yung bata, kung dumalo may bako. Kinuha, pinabigay. Hindi doon sa bata. Alam niyo po ba ang bata, kadalasan sa bata maramo? Yes. Pero yung pagkakaroon niya, binigay ng bata. Baon niya yun eh.
Tapos, ibinigay doon sa kamay ng Diyos yung tinapay. Nung ibinigay sa kamay ni Jesus yung tinapay na 5, sabi ni Jesus, pinag-pray niya, pinaupo niya yung mga to, sige pa kainin. Punit-punit niya yung tinapay. 5,000 nakakain lahat, nabusog. Perante, salib. 12 kabaskit pa sa salib. Sino na kinapa? Yung bata. Ibinalik sa kanya yung 5 kapiraso ang bumalik sa kanya 12 kabaskit. Bakit? Ipinagkatiwala ng bata yung kanyang 5 tinapay kay Jesus para maging pagpapala sa mana. Kaya yung mga material na bagay na binibigay natin sa kamay ng Diyos, nakakatulong sa marami. Babalik yan sa iyo ng dundi. Eh yun dapat nating panghinayang. Amin po ba? Ang ating kinabukasan nasa kamay ng Diyos. 16:5 ng awit. Pakibasa na. Sabay-sabay ng malakas. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. At kailangan ko iyong binibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Alam ni David yun eh. Ang kinabukasan niya, yung pangangailangan niya, hindi niya kayang tustusan yan sa sarili niya, kahit hari siya, kahit magaling siya, kahit matalino siya. Di ba? Hindi niya sinabi, kahit walang Diyos, kaya ko. Hari ako. Di ba? Kaya kong magtagumpay, kaya ko yung pangangailangan, kaya kong tugunan. Hindi. Sabi ni David, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Kaya nga pagdating sa pira, hindi siya nagtitiwala ng mayroon siya. Amen. Kaya sinasabi niya, pati pera ko, yung maraming mga tao ganyan, nagtitiwala sa pera, ay wala. Hindi kayang magligtas ng buhay. Lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko. Sino nagbibigay? Si sister, si brother? Si amo? Hindi. Amen. Diba? Kapitbahay? Hindi. Mga kapatid, walang sino mang pwede magtusto sa atin. Kasi lapit ka kahit close friend mo ba yan? Pag palagi ka nang humihingi, maasar sa iyo yan. Amen. Diba? Ang tao hindi mo pwede maasahan. Magbigay lang yan pa 1, 2, 3. Sunod na ito, di ba iwasan ka na. Amen? Pag nakita ka ni Madam, ay Jesus, maamak ko na naman yun eh. Aurang na naman yun eh. Panglitis na din eh. Diba? Magsasawa ang tao, pero si David, mga kapatid, wala. Alam niya, ang source ng kanyang pangangailangan sa lahat ng bagay, ang Diyos. Amen. Amen. Kaya sabi niya, ikaw lang kailangan ko. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Lahat ng kailangan ko, iyong ibinibigay. Hindi lang pang physical yun. Amen. Pati yung kanilang kapayapaan, di ba? Pati yung kalakasan, kagalingan, panahon ng karamdaman. Alam niya yan lahat. Mula sa spiritual hanggang sa financial, mga kapatid. Kinabukasan ko. Di ba? Alam niya yan. Sa'yo yun. Nasa iyong kamay yan, mga kapatid. Sabi niya, nasa iyo, Diyos, ang aking kinabukasan.